Isa ka rin bang OFW na nagbakasyon na bigyan ng re-entry exit visa na iyong amo, tapos hindi ka na bumalik? Ngayon, nag-aalala ka, baka pwede kang kasuhan. Tapos nandito ka na uli, bumalik ka sa same country, pwede ka bang makasuhan na yung dating amo? Which is meron ka ng bagong amo. So meron po tayong sasagutin. Yan din po yung tanong ni Sir Dennis Topico. Okay, so sasagutin po natin. Di boss, noong July 2023, nagbakasyon ako, may re-entry exit visa ako. Tapos di ako nakabalik dahil sa family problem. Almost 9 months ako sa Pinas, tapos noong January, may anunsyo ang Saudi government na wala ng 3 years ban. Pwede na uli ako bumalik ang mga na-expire na re-entry at exit visa. So ito po yung announce ng Saudi noong nakarang taon. And then nag-apply uli ako ng bago. Nitong April 2024, so bago lang, April 2024, nandito na ako sa bago kong amo, okay? Lahat bago visa, contract at ikama. Ngayon, ito na yung tanong niya. Ngayon, nakatanggap ako ng message mula sa MOJ about Ministry of Justice. At ang amo ko dati ay naghahabol sa contract ko na naiwan sa kanya. So siguro, ang tanong talaga dito ni boss, kung may habol, may kaso ba siya o meron ba siyang penalty, okay? Ngayon, ito po yung masasagot ko, kabayan, okay? Bali, tinanong ko kanina yung boss ko kasi kahapon nabasa ko to at hindi ako makapag-bigay ng advice, no? Kahit nag-research ako, sabi ko, mas mainam, tatanungin ko yung boss ko kasi isa po siyang Saudi Airlines, manager po yan sa finance. So gusto ko makakuha po sa kanyang opinion. So ito po yung sagot ng amo ko, okay, regarding dito. By the way, Sir Dennis, gusto niya makita kasi yung message mismo ng MOJ, okay, na may Arabic para ma-explain sana niya ng maayos. Sabi ko, wala namang binigay sa akin. Ikaw, wala ka kasing sinend sa akin, parang ganoon. Base lang ako dito sa tanong mo. Pero ito lang po yung sagot ni Sir Dennis Topico. Sabi niya, wala namang problema. Kasi, kumaga, nag-usap kami, sinampul ko yung sarili ko na ganoon. So, sabi niya, wala ka daw problema. Kasi, kung ikaw daw is may problema sa Saudi, kasi same country ka pa rin naman, kung may problema ka, okay, may ginawa yung dati mong amo na hindi ka makabalik, di sana hindi ka nakakuha ng visa, di ka nakakuha ng mga ikama, di ba? Wala kang kontrata kasi nga madidetect ng Saudi government na may previous problem ka doon sa amo mo. So in short, sabi niya, saan ka ba ngayon? Sabi ko, nandito na po, ilang buwan na. So ibig sabihin, wala namang pong problema doon. Kasi nga, nakakuha ka ng mga legal documents, wala ka naman ibang kaso na ganun-ganun. Okay, so yun lang yung ma-advise ng boss ko kasi wala siyang idea doon sa message sa'yo ng Ministry of Justice, ano ba yung nakalaman. Kasi nagbabase lang kami dito sa tanong mo, Sir Dennis Topico. Okay, so hindi ko alam kung ano yung buong detalye. Baka mamaya may mga case ka o may mga problema ka about sa credit o ano. So hindi namin alam. Base lang dito sa tanong mo. And kung gusto niyo naman, mag-research po kayo regarding po dito. Okay? Hindi ko po sinisigurado na yung sagot namin ni boss, okay, is tama. So, ikaw lang yung pong nakakaalam kasi ikaw po yung nakaka-receive ng mensahe ng Ministry of Justice. Pero kung iisipin mo, kahit sino makakarinig, bakit ka, parang ito sa Pilipinas, di ba, pag may kaso ka, okay, sa tingin mo, makakuha ka ba ng NBI? Di ba hindi? Di ka makakuha ng NBI dahil may kaso ka. Ganun din dito. Di ka rin makabalik sa Saudi kung may kaso ka dito sa Saudi. Nag-gets nyo ba yung point na yon? So, ibig sabihin, wag lang po kayo mag-alala, okay? Tuloy lang nyo pala yung trabaho. Pero, ano mo to, Sir Dennis Topico, ikwento mo to dun sa present mong amo regarding dito para makatulong siya. Wag mong isuluhin, ipaalam mo, baka mamaya may stress ka regarding dito. So, anong klaseng habol? Siyempre, kung ikaw naman yung amo, siyempre, bakit ganun? Parang hindi ka nagpaalam ng maayos sa kanya kasi gumastos po siya ng visa, ticket, back and forth. So, inaasahan kanya. Pinaantay mo siya ng siguro, hindi ka rin nag-message na hindi ka nababalik, magagalit pa talaga kahit ikaw naman. So, humingi ka na lang ng sorry regarding po doon sa ginawa nyo. Okay? Ginawa mo. Kasi tao din po yun, nasasaktan. Kasi asahan niya na babalik ka po sa kanila, lalo na kung may anak ka or isa kang family driver. Kahit ako naman, kung ako yung katayuan ng isang mong amo, yung dati, magagalit ako.
Buti nga hindi ka siguro ginawa ng personal, talagang ni-report ng tuyo na ganun-ganon. Siguro, humingi ka lang ng humingi ka ng sorry kung tawagan mo siya via call, kung alam mo may number. I'm sure merong contact yan sa'yo, may WhatsApp yan. Malalaman ka niyan kasi madiditik yung mo. Okay? So, yun lang naman ma-advise ko, Sir Dennis Tobigo. Sana, nakatulong tong nakatulong tong sagot ko namin ni boss. Pero kung kasi gusto nga makita ni boss gusto niya ma-explain talaga. Okay? So nasa iyo naman, Sir Dennis, magtanong ka pa sa iba para sigurado. Okay? Baka kasi ang worry mo, pwede kang kasuhan, pwede kang 84. Okay? Hindi naman daw ganun. Okay, basta yun lang, himingi ka na lang sorry kay boss mo dati at kausapin mo rin yung present mo na amo regarding dito kasi siya rin yung makakatulong sa'yo. Okay, of course, huwag mo na rin ulitin sa bago mong amo na pag umuwi ka at bakasyon ka, hindi ka na babalik. Kasi pag nalaman to ng pangalawa mong amo, mag-iisip din yun, naku, baka pwede rin gawin sa akin to pag magbabakasyon. So, it's up to you kung ipapaalam mo dun sa bago mo palang amo. Okay? Guys, kung may natutunan dito sa content na ito, pwede nyo kayong mag-comment kung kaya ko naman sagutin. Why not? So, lang naman, advice lang naman, tip, bilang isang OFW, katulad nyo rin. Okay? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Pag nag-upload ako, ikaw yung unang nakakapanood. Okay? I-click nyo lang yung all. Tapos, i-share mo na rin yung video natin sa mga kapwa nating OFW. Okay? God bless and bye-bye.